Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome sa araw-araw na pagpapala. Happy New Year po pala. At dalangin ko na ang mga susunod na araw, ang taong ito ay at its best sa bawat isa. Sige po, bago po tayo magsimula ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po na kami muli ay makakapagbulay. Salamat po, Panginoon, na ito pong mga salita mo ay magiging kapakinabangan sa amin as we go on this year. Salamat din po na ang pagsama ng banal na Espiritu ang siyang patuloy naming mararanasan upang maunawaan namin ang iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng Happy New Year. Marahil yung mga nakaraang taon, marami tayong mga naranasan, bagamat yung ating battle cry is about victory. And some of us went through so much, meron sa atin mga na-frustrate kasi may mga unmet expectation, Probably meron tayong mga inasahan, pinagkatiwalaan ng mga tao at na-frustrate tayo sa kanila na diskaril ba? Na-diskaril tayo sa mga inasahan natin. And probably some of us also meron tayong mga prayer request na inabangan natin na mangyayari last year pero hindi nangyari. At o kaya minsan marami tayong mga nasaktan tayo sa mga sitwasyon ng mga tao or minsan naman sa sobrang kaabalahan. Yan. Ano po ba itong mga binabanggit ko na ito? Minsan itong mga bagay na ito ay mga maliliit na bagay na hindi parang nakakaapekto as we go on in our life, even in our Christian life, So, nakakaapekto. Alam niyo po ba sa granahe or yung part ng machine na umiikot, pag umikot yung isa, maaapektuhan yung isa, ganun yung granahe, So, maiikot yan na ganyan. Minsan, yung mga maliliit na sumisingit na dumi. Naalala ko yung makina namin pag nagloloko, sabi ng nanay ko, sungkitin mo yung sa banda rito at baka may ultimong maliit na dumi ay nakakasira yan ng pag-function well ng makina. Totoo nga, pag sinusungkit ko yun, may mga maliliit lang. Alam nyo, parang kung tutuusin, hindi nyo mapapansin mas maliit pa minsan sa ulo ng pin. Pero pag naalis yun, babalik na naman sa maayos na pag-function yung makina. Minsan sa mga granahe, ganun din pag may mga sumisiksik na maliliit na dumi, ay hindi siya nag-function well. At dahil dito, na hindi na siya nagiging maayos. At unti-unti, pag nagbi-build up po yung mga dumi na yun, ay lalong nasisira yung pag-function ng machine. So, this year, let's start our year right. Simulan natin ang ating taon na tama. How can we start our year right? Sabi po ng Psalms 51, ito po ay panalangin ni Haring David. Sabi niya po doon sa Psalms 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me." Siguro sa atin din, as we start the year, let us ask God to create in us a clean heart. Ma-renew yung heart natin. Para bang pagre-recalibrate. Ayan. Pag nire-recalibrate ang isang machine, ay ibinabalik ito sa original na pagpa-function niya. So, let this be a prayer ng pagre-recalibrate sa atin. Siguro personally, let us talk to God, let us ask God to create in us a clean heart. Ano man yung mga speck ng dumi na nakasingit nung mga nakarang taon, whether sinadya natin,
caused by us or caused by other people sa atin, ay palinis natin yan sa Panginoon. And as God clean, alam nyo yun, marirenew ulit tayo, marirecalibrate ulit tayo, babalik ulit tayo to the best function that we can be. Probably, na-disalign ng mga relationships, meron tayong mga relasyon na naapektuhan, mga relasyon sa Diyos, relasyon sa family, relationship with friends, probably with some leaders, or disciples, or whatever relationship na medyo naapektuhan, or even our paglilingkod sa Panginoon, probably, or naapektuhan din tayo sa ating pagtatrabaho, no, yung parang nagkaroon ka ng negative attitude sa trabaho towards your boss or whatever it is. Let's ask God to create in us a clean heart. And let us ask God to put a new and right spirit within us. Let's start this year asking God na mai-align ulit tayo. I-recalibrate niya tayo, yung heart natin. Para mai-align uli, ma-restore uli yung mga relationships, ma-restore uli yung mga right attitude sa paglilingkod sa Panginoon, right attitude sa ating trabaho, right attitude towards our bosses. Alam niyo yun? Para patuloy tayong maka-function uli. This year, God is about to do great things. Yung ating battle cry, di ba? That we will soar high with open doors. Wow! Ibig sabihin, pag magsusoar high ka, maraming gagawin ng Diyos sa buhay natin. And as God do it sa atin, ibig sabihin, maraming gagawin ng Diyos sa atin at marami din tayong kailangan gawin. At para ma-experience natin yun to the best ng plano ng Diyos, ay mai-align naman natin ang puso natin sa Kanya. Mai-recalibrate tayo, maihanda tayo dun sa mga pagpasok natin sa mga open doors of opportunities. Grabe, Hindi lang doors of opportunities ang bubuksan ng Panginoon. So, kung tayo recalibrated, kung tayo ay naka-align uli ng ang ating relationship sa Panginoon at ready, I believe that God will, that we will experience what God has planned for us this year. Let's ask God as He recalibrate us for fresh fire para ma-consume kung ano man yung mga naririyan na hindi nararapat at para ma-excite ulit tayo to go on and serve God with excitement at para mag-dream uli, mangarap uli. Mangarap uli tayo ng malalaking bagay. Amen? So, yan po ang maging panalangin natin. Psalms 51:10, ulitin ko lang. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Dalangin ko po na yan ang maging panalangin ng bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Yes, Lord, ito po ang aming dalangin. Create in us a clean heart and put a new and right spirit within us, Lord. Lord, ano man yung mga specks ng dumi na nakasingit sa puso namin, Panginoon. Whether ginawa namin, sinadya namin, or mga taong nakaapekto sa paligid namin ang nakapaglagay nito sa puso namin. Lord, yung mga frustrations namin, yung mga pains, yung mga hurts last year, sinusurrender namin sa iyo yon. Dahil gusto po namin na simula ng taon na ito ng tama. Nais po namin na simula ng taon ito nang naaayon sa nais mo. Because we are expecting more from you this year, Lord. As you have planned for this church at sa bawat isa, Panginoon, plano mo na magbuhos ng mga dakilang bagay. Because you want us to experience great opportunities. Lord, salamat. Salamat na sa tulong mo rin ay maihahanda ang aming puso. Lord, sabi mo sa iyong salita, ikaw ang naglalagay ng desire sa amin at ikaw rin ang nagbibigay ng power, ng kapangyarihan para matupad namin ang mga bagay na ito.
Lord, we surrender our lives to you. We surrender our hearts to you. We surrender even yung bukod sa frustrations namin, even yung victories namin, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo. Dahil nais po namin na masimula ng taon na ito nang naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang mga kapatid na nakatunghay ngayon, ang bawat pamilya represented. Salamat po, Panginoon, that you will continue to bind them with your love and protect them with the blood of Jesus. And I declare that there's no weapon formed against sa lahat ng nakatunghay ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Father, we bless you and we thank you and we expect great things from you this year, O God. Father, we thank you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Magkita-kita po tayong muli sa araw-araw na pagpapala. God bless you all.